Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, sobrang importante na ito, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa buhay pare. Ang pagiging lalaki is hard mode. Okay, ready ka na mga pare? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Importante sa mga lalaki pare yung pagiging mabango. Okay? Lalong-lalo na sa mga job interviews, approaching girls, pare, socialization, pare, kailangan mabango ka. So, mga perfumes natin, pare, available sa mga shops. Link nasa description. May nag-chat sa atin, pare, mahaba-haba to, no? So, mag-chill muna kayo dyan. Masasabi ko, bro, itong nag-chat sa atin ay medyo bata-bata pa. Okay? So, makaka-relate kayo dyan, lahat ng mga young adults dyan, bro. Or mga adults na nandun pa rin sa confusing stage ng buhay nila, no? So, tara, basahin natin to, no? Good day, Boss Josh. Matagal na akong naka-follow lang sa TikTok mo, pero hindi talaga kita binibigyan ng much attention kasi nasa TikTok ka eh. Na hindi natin makokontrol masyado yung algorithm ng TikTok. Okay? So, I get it, no? Minsan, pagka sa TikTok ka, hindi mo masyado binivisit yung yung following sa For You ka nakatambay, so hindi mo talaga ako makikita. Once nag-follow ka sa akin, minsan hindi na binibigay ni TikTok sa'yo, no? So, I suggest, bro, mag-subscribe kayo sa YouTube ko. Talagang, dito sa YouTube, pare, para sa inyo talaga yung content na to. Nakasubscribe kayo, mag-a-alarm talaga sa inyo, pare, na nag-upload tayo. Okay? So, para hindi kayo nahuhuli, bro. So, nitong month lang talaga ako napasubaybay sa YouTube mo. Okay, yun. Nakasubscribe na pala siya. Simula nung napanood ko yung ACC ninyo nila Ato, nakafollow din ako kay Sadaw dati, pero same lang kayo. Nakafollow lang ako for future. Kung maisipan ko man na mag-improve, maybe itong time na to ngayon, step by step. May twist lang sa utak ko na about sa problems when it comes sa mga from poor to rich, and doon sa mga rich agad simula nung pagkabata. Okay? Napag-usapan natin yan, pare. May narinig ako kay Bugoy about sa mga pera-pera na yan. May nasabi siya na yung mga problema niya dati, hindi naman talaga problema kung may pera ka. Which is true, di ba? Kasi sa buhay, bro, kumbaga sa video games, lagi yung tatandaan, pare, ang buhay, no? Halin tulad nyo sa video games. Kung may monster kayo na nahihirapan kayo nung level 1 pa kayo, when you have more experience na umabot ka na ng level 10, yung level 1 na monster na nahihirapan ka, sisiw na sa'yo yun eh. No? Because ganun talaga ang buhay. May mga problema na, for example, hindi mo pa na-experience, for sure, mahirapan ka talaga. So what you need to do is analyze it, solve it, magtanong ka sa mga kaibigan, tropa na naka-experience na ng ganong problema, no? Pero syempre, kailangan may sarili kang take doon sa problema na yun para meron kang sariling diskarte din na maka-come up doon sa problema na yun. Okay? So, ganun talaga eh. May dadaan sa buhay natin na hindi natin alam na mahirap sa una. No? Pero pag nalampasan mo yun, add sa experience. Level up. Di ba, pare? There are real problems na hindi kayang resolba ng pera. Yeah, totoo. May thoughts na ba sa isip ninyo na may meron talagang pagkakaiba ang mundo ng mga rich na may dating compare sa mga from poor to rich na may dating? Yes. Di ba? Sabi nga natin, bro, madalas sa mga from poor to rich, again, from poor to rich, ito yung mga taong nakaranas ng hirap, no? Na-appreciate nila yung hirap or yung pera nila. Mas na-appreciate nila yung pera nila. Lalo na yung talking about people na galing sa hirap na pinagdaanan talaga yung hirap, and then yumaman sila dahil sa hassle na pinagagawa nila. Hindi yung mga instant yaman, yung mga nanalo sa loto. Hindi yan, no? Kasi yung mga galing sa hirap talaga, no? Tapos yumaman sila dahil sa pag-hassle nila. Yun yung mga taong mas na-appreciate yung kayamanan nila eh. Diba? Yung kayamanan nila, yung pera nila. Okay? And most of the time, yung mga taong ganun mas humble kumpara dun sa mga pinanganak na mayaman na. Mas humble dahil alam nila yung hirap. Okay? Alam nila yung hirap. Alam nila na gising sila sa katotohanan na hindi mo makukuha ang mga bagay-bagay. Okay? Kung hindi mo pinaghirapan. While yung mga mayayaman, they are more entitled.
Okay? Because nakuha na nila yung yaman nila, yung ginhawa ng buhay, pinanganak na sila na ganun. So, feeling nila, ito dapat ang buhay ko. Ito yung deserve ko. Hindi nila pinaghirapan eh. Yun yung mga pinagkaiba nun, pare. May pagkapabor ako about sa yin and yang. Kaya may mga napapansin na din kasi akong real life shit. Like about sa games. Nakakausap-usap ko na din si ChatGPT about sa situation ko. Naliligaw ako sa buhay. Naging suicidal ako nung kabataan ko kasi may cleft palate. So medyo alam ko din talaga na medyo mahirap-hirap yung journey ko. Medyo sensitive info, pero it is what it is. Nag-seek lang ako ng answer about sa life thoughts ko kagabi. Okay, so again, dito, makikita nyo na pare na parang ito si tropa ay sobrang confused sa buhay. No? Ang dami niyang information na pumapasok sa isip niya. Okay? Or nakukuha. But, nasa age siya na parang confused talaga siya. No? So, sige, tuloy pa natin pare, no? Tuloy pa natin basahin. Add lang boss, pinalaki akong spoiled. Okay? Kaya medyo hirap akong tumagos. May mga kuya din akong support. Mas lalaki pa yung nag-iisa kong ate when it comes to providing. Kaya confused si tropa. Kasi again, nakaka-apekto talaga yung environment pare. Lalong-lalo na bahay. Okay? Sa bahay mo unang-unang makukuha yung personality mo eh. No? So, kawawa yung mga lalaki na hindi na di-discover mga ganitong klaseng content. No? Lalo na na-stuck sa supot na environment. They're gonna be supot. Madi-discover na lang nila na supot sila pag matanda na sila, which is mahirap na makabawi. Okay, so, again, pare, kung gusto nyo lumaganap tong mindset natin at gusto nyo matulungan yung mga tropa ninyo na alam ninyo na medyo ligaw sa buhay, i-push nyo tong content natin sa kanila, no? Pare, ang galing nila sa daw, ato, try mo silang panoorin, pare. Suggest nyo lang. Pag-usapan nyo sa mga inuman ninyo. Para pare-pareho kayo ng mga tropa na magising. For context lang, Boss Josh, wala na ako doon at kinalakihan kong lugar. Nag-try ako mag-apply ng fast food. Nag-take initiative ako para kunin yung requirements ng walang kasama at as much as possible. Good job. Nasa lugar ako na may mga relatives pero ngayon ko lang halos nakilala. As in, malayong malayo. May small backyard business lang dito na kung nasaan ako at ako yung ginagawang tagabantay. Okay? Siguro nakitaan akong ligaw sa buhay. Solo ko ngayon pero nasa property ng magulang ko. Okay? Parang ang labo nun. So siguro may ibang property yung magulang niya sa ibang lugar. So nandun siya ngayon nakastay. Medyo peace pero I'll try to keep the peace inside me pag nandyan na yung parents ko. May difference lang talaga sa kung paano sila pinalaki at ano yung mga bagay na namulatan nila compare sa akin. Again, tatandaan nyo bro, parents are not perfect. Okay? Kung hindi ninyo gusto yung pag-uugali ng parents ninyo, it's just that yun ang nakalakihan nila eh. Diba? Again, matanda na yung mga yan. So, ikaw bilang mas nakakaintindi, intindihin mo na lang. Okay? Kung ayaw mo silang intindihin, edi pues, umalis ka sa poder nila. Diba? At least doon, makakaisip ka, no? Hindi ka mababother sa kanila. Yun ang pinaka-goal doon. Ay yung pinaka-solution doon. Kasi kung papaapekto kayo sa parents ninyo, wala ka namang gagawing plano, nagre-reklamo ka lang ng walang kwenta. Diba? So, kung magre-reklamo ka, gumawa ka ng paraan. Yun na nga. Kung may parents kayo na alam ninyong taliwas, edi alis kayo. Di ba, pare? Update. Nag-binge watch ako sa playlist mo na Discarding Malupit. So, nakikita ko sa'yo, bro, magulo ka. Okay, pare? Confused ka talaga, pare. Mamaya, sasabihin natin kung anong dapat mong gawin, no? Nasanay lang kasi ako na mabuhay sa present. Well, gano'n naman talaga dapat eh. Live in the present, no? And plan for the future. Ganun lagi ang buhay ng lalaki, pare. Live in the present, plan for the future. Naging madalas kasi akong mag-cling sa past. Memories and chats na stuck ako sa past. Kaya ako nagdi-delete na messages tulad niyan. Kung hindi ko dinidelete convo natin, masastuck ako gabi-gabi kaka-backread sa moment na to na pinansin mo ako. Thank you pa din sa existence mo kayo, Diyos. See you in the future. Madami kayo.
Pero ikaw lang yung pinaka down to earth na nakilala ko at pinaka may impact lahat ng pinapanood ko. Possible naging key ka para mas lumawak ang capacity ng utak ko. Again, ang daming pumapasok kay tropa. Kung makikita ninyo yung, kung narinig ninyo yung mga messages niya, ang dami pumapasok sa utak niya, pare. Okay? 21 years old, this is normal. Okay? Normal to sa inyo na madami kasi kayong energy. No? Yan yung pros ng pagiging bata. Marami kang energy. Now, ang magiging negative yan, yung mga energy ninyo kung ang dami ninyong gustong tirahin eh. Di ba? So, what I can suggest pare no, sa mga nakakaranas ng ganitong klase ng gulo sa buhay nila, no, sa isip nila is, again, just stick to your foundation pare. Stick tayo sa foundation natin para hindi kayo maguluhan. Ito ang pinaka-safe eh. No? Again, alam nyo na to, lagi ko nang binabanggit to. Reminder lang tong video na to. No? Para hindi kayo malito kung sa tingin ninyo nalulos kayo pare sa buhay bilang lalaki pare. Tatandaan nyo, ang foundation ko bilang lalaki is physical strength, mental strength, financial strength. Yan lang muna pare. Okay? Diyan lang muna kayo mag-focus kung sa tingin ninyo nalilito kayo sa buhay pare. Okay? Yung tatlo na yan, pag tinira nyo tong tatlo na to, malabo na kayong masiro talaga. Okay? Mental strength. Kung nag-aaral pa kayo, mag-focus kayo sa pag-aaral ninyo. Okay? Make sure na makatapos kayo. Importante yung diploma. Kasi yan yung parang ano ninyo. Masiro man kayo sa hustle ninyo. Meron kayong backup plan which is magtrabaho. At naniniwala ako since galing ako sa corporate, no? Yung corporate na yan ang naging kumbaga foundation ko in terms of money making eh. Di ba? Diyan ako kumuha ng una kong puhunan sa business ko. Importante yan. Okay? So again, wag lang yung knowledge sa school, magbasa-basa, maghanap ng outside knowledge like yung mga books na re-recommend ko sa inyo. Okay? Magbasa kayo nun. 12 Rules for Life, Jordan Peterson, para matibay yung foundation ninyo. Physical strength. Anong mga physical strength na kailangan mong gawin? It's either mag-gym ka or mag-enroll ka sa sports. Okay, pare? Importante yan, bro, yung physical activity sa ating mga lalaki because nakakatulong yan para ma-clear yung mind natin. At the same time, magiging healthy ka pa. Okay? Kasi sa ganyang edad pare, wala kang mapaggamitan 20s. No? Wala kang mapaggamitan ng energy mo kung ano-anong naiisip mo ngayon. Hindi ka ngayon makapag-meditate. At isa ang exercise, physical activity na meditation sa ating mga lalaki. Once magawa mo yan, mapapansin mo parang ang clear ng mind mo, presko sa pakiramdam, no? Nagamit mo pa yung energy mo in a healthy way. Okay? Kasi ang 20s na yun, pare, crucial yan eh. No? Maraming 20s na lalaki na sobrang daming iniisip, sobrang daming energy. Mali ang mga pinapasukan. Gumamit ng maling gamot, ng bawal na gamot, ng mga nagdroga, sumali sa gang. Okay? Kung ano-anong krimen na napasok. Well, ang daming energy. Diba? Daming diba? Yan, crucial yung 20s pare. So, sinasabi ko sa inyo itong mga bagay na to para maayos nyo yung 20s ninyo. Para sa mga young adults natin dyan, bro. Enroll kayo sa sports or mag-gym kayo. Okay? Meditation nating mga lalaki yan. Mental strength, para tumalino ka. Physical strength, para fitness. At the same time, meditation. Last but not the least, financial strength. Okay? Itong financial strength, pare, konektado to sa future. Planning sa future. Okay? Because pag broke ka ng 30s, kasalanan mo yan. Okay? So, hanggat maaari, ang 20s mo, crucial yan. So, dyan ka dapat natututo kung paano humawak ng pera, kung anong gagawin sa pera. Okay? So, pag nakakuha ka ng opportunity na mag-side business, gawin mo. Kung may opportunity ka na mag-invest, invest yung mga ipon mo, gawin mo. Kung meron kang lakas na mag-working student, gawin mo. Para tumalino ka sa pera at the same time, lumawak yung utak mo on how to handle pera, saan mo ilalagay yung pera. Tatlo lang pare, yun lang muna kailangan mong i-focus bro. Doon ka lang muna. Okay?
Yung babae, on the way na yan. Habang tinatakil mo tong tatlo na to, madadaanan mo na lang yan. Pero ito muna. Okay? Financial strength, mental strength, physical strength. Diyan ka lang muna mag-focus, pare. Right? Diyan ka lang muna dahil magulo. Alam ko magulo. Mahirap maging lalaki, pare. Hard mode talaga ang lalaki, bro. Okay? Kasi tayo mga lalaki, nasa instinct natin yung isipin yung future. No? Ngayon, pag naisip na natin yung future, nakakatakot. Diba? Nakakaba yan eh. Pag inisip mo yung future, nakakaba. No? Hanggang ngayon, pare, ako kinakabahan pa rin ako pag inisip ko yung future eh. No? Kaya, mas stressful talaga sa ating mga lalaki ito. But, you have to be strong. Okay? Kailangan maging malakas ka. Kailangan alam mo yung dapat mong gawin. Pag alam mo yung dapat mong gawin, medyo, okay. Okay. Stick lang ako sa game ko na to. Ito lang muna kailangan ko pag-focusan. At hinga ng malalim, malalaman mo na lang, kaya ko to. Kaya ko to. So, again, pare, good luck. No? Good luck and gawin mo lang, pare. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Okay? And alisin ang distraction. Yung mga hindi kailangan at hindi mo makontrol, isang tabi mo yan. Okay? Distraction yan. Focus ka sa dapat mong gawin. Right? So, again, pare, leave a comment down below anong mga reaction ninyo, pare. Message nyo ako sa Facebook kung may mga problema kayo. Gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para makapag-react tayo dyan. And don't forget to subscribe para notify kayo sa mga videos natin. Okay? So, yeah, this is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.